Hello, what's up guys? We're back again for another unboxing and commentary videos. So as you can see, makikita nyo yung mga iba't ibang klase ng diecast model, mga collections ko, dagdag sa mga collections ko na naman to. So makikita nyo na iba-iba yung mga models, tapos iba-iba din yung mga manufacturers. Gaya dito, ibang manufacturer nito at iba din ang manufacturer. Even though same lang, nasa isang country lang yung manufacturer, pero iba-iba yung mga factory producers, yung mga producers nito. Gaya nito, Hot Wheel. Nagawan ko na to ng commentary video. It's very obvious na kinapi lang nila from the original Hot Wheels, pero iniba lang naman nila yung content ng cards. Iba yung logo at walang S. Yan, naglagay pa sila ng Netflix. So, kumbaga, agaw attention din to siya sa mga collectors. Still, masasabi mo pa rin na fake siya. Then, we have another one here. Ibang manufacturer din to. So, like what I've said, ginaya din from the original Hot Wheels. Still fake. Kasi sa content pala ng card, ito lang yung naka-indicate at mali pa yung scale nilagay. Oo nga pala, no? Magkaiba nga talaga sila. Same yung scale. Same yung scale pero may kulang lang. Yung details ng card, yun nga lang, yung naka-indicate lang po dito is mali. Dapat to 1:64. Yung dito naman sa kabila, hindi naka-indicate yung scale niya. So, oo, yung scale talaga ang missing. So, dito sa likod, walang scale. Ito lang yung nakalagay sa likod. So, wala. So, mapapaisip ka, no, kung hindi ka ganun ka-expert sa mga diecast cars, so hindi mo talaga alam kung ano ang scale niya. Pero, kung may reference ka or may basis ka, madali mo na lang siya malalakan kung ano yung scale niya. So, sa mga ganitong diecast cars, ang mga scale nito is 1:64. Like what I've said, mali talaga itong nilagay dito. Hindi po ito 1:58, but rather 1:64. So, sa mga nakikita nyo ngayon, may iba't ibang klase ng mga cars, diecast cars ako meron dito, pero iba-iba yung mga manufacturers nito. Itong dalawang to, na-unbox ko na to siya, galing to siya dito. Tapos, itong tatlo naman, galing din to siya dito. Hindi ko lang to siya nagawa ng commentary video kasi matagal ko na to siya nabili. So, ito lang yung nagawan ko ng commentary, itong white car. So, same lang yan, galing din yan dito. Tapos, itong 5 na nakikita nyo dito sa likod, ibang brand to siya ng diecast car. Iba din ang manufacturer nito. From the same country, pero iba din ang producer nito. So, let me introduce to you this another collection of mine. Ito siya, malapitan na to siya sa original na Hot Wheels. Like what I've said, Hot Wheels is from Mattel, more expensive. So, hindi ka basta-basta makabili nun. Depende sa mga model niya. Kasi hindi naman same-same yung mga prices niya. Depende sa mga models. Same with Matchbox. Ito kasi siya, imitation din to siya galing sa original na Hot Wheels. Pero, iba yung manufacturer nito. Tapos, certified din to siya. Kasi nga, dito pa lang, makikita nyo sa chassis niya, detailed. So, this diecast car is from RMZ City. Actually, na-unbox ko na tong 5.
kasi matagal ko na rin to sila nagbili. Siguro mga I don't know, mga 3 weeks ago pa ata ko to sila nabili. Tapos in-unbox ko kasi actually na-attract ako sa kanila kasi bago pa lang sila na display, so binili ko sila agad. Medyo expensive lang siya konti compared to the Hot Wheels. Unlike dito, ito parte, cheaper pa siya. Cheaper pa siya dito. Ito, less expensive sa Hot Wheels. Kumbaga, gumawa sila ng ibang brand ng diecast para ma-lesser yung value niya, yung expensiveness niya, kasi hindi naman lahat, majority of the collectors, kung gugustuhin talaga nila, they'll have to invest para makabili na ng mga mamahaling diecast. Pero yung sa mga di pa nila kaya mag-afford, so they produce this kind of cars para mabili lang nila. Mas mura pa sa Hot Wheels. Ito, malapitan na to siya sa original na Hot Wheels, kasi dito pala makikita nyo, detalye talaga siya. So, itong model na to, makikita mo talaga kung anong model siya kasi naka-indicate. So, dito, ang nilagay dito is Pagani Utopia. Kompleto talaga. Nandito yung brand, yung name ng model, at saka yung manufacturer. Kompleto yung details niya. Sa chassis pa lang. Medyo mabigat siya. Siguro, Hot Wheels and Matchbox is number 1. Nasa top 2 to siya. Ito top 3. So, nasa second to 1 siya. Kaya sa bigat niya. Tapos yung tires niya, okay din yung tires niya. Yung takbo niya, okay din. Okay yung quality niya. Yes. Yun nga lang, medyo expensive siya konti sa Hot Wheels. As you can see, yun nga lang yung windshield niya is hindi siya clear. Solid siya. So, wala siyang details sa loob. Same with here. Ito, Pagani Huayra R. Naka-indicate din yung name niya dito. Ayan. Same model, same yung brand ng model niya, pero iba-ibang units. Ito, ibang unit din to. Pagani Zonda R. Ayan. Itong isa naman, ito, ang nakalagay dito is Chevrolet Corvette Z06. So, iba din to siya. Itong tatlo, Pagani to siya. Pero iba yung mga units o Chevrolet. Tapos, ito naman isa from RMC City din. Ang name ng model na ito is ito, Land Cruiser 250 Prado Toyota, from Toyota. Diba? From Toyota service. Yan. So, itong limang to from RMC City to siya. Maganda din siya. Parang same din siya sa Hot Wheels. Kuwang-kuha. You know what? I can't wait to have a real Hot Wheels or a Matchbox diecast. Someday, kung may budget na ako, siguro makabili na ako ng mga expensive na diecast cars para dagdag collection, at saka gagawan ko na naman ng comparison between this. Gagawan ko siya ng comparison dito, at saka dito, para makita natin yung quality nila at saka yung details. So, that's all for today. So, just stay in touch
for my another next unboxing and commentary videos for my diecast collection. So that's all. Yes.